Magandang araw po mga kaibigan. Father, good day, good day. Kamusta? Magandang araw po. Magandang araw bro. Okay naman, nandito ako ngayon sa seminaryo. Oh, nasa UST ka ngayon. This is the first time that we're gonna be recording this that we're not in the same room. Okay. Ah, So, tama. nagkataon ngayon na we are I'm in Pampanga. You're in UST, no? Yes, I'm here in UST Central Seminary. Yan. No, actually, yan po yung background ni Father Raven. Yan po yung facade ng ng ating Central parish Seminary. sa Santo Rosario, no? Tsaka sa No, no, Central. this is the Central Seminary Ayun sa building. sa may building doon sa may side, di ba? Yan Yes, yan, no? Central Seminary. Okay. Yan ba, Father, yung nililimas ng baha? Yeah, tama. Alam ko mayroon pang isda dyan, sobrang linis ng tubig. No, anyway, Oo. yeah, so in this episode, mga kaibigan, we're very excited po ni Father Raven because we're gonna be talking about a very special devotion, no? Something that's just relatively new. I think 1900s lang to, Father, no? The devotion na to. But Oo. it's highly encouraged, especially by Pope John Paul II. No, Yeah. kumbaga so sobrang special niya, I dare to say ito yung easiest way to heaven. Okay? So yun yung ating description ko ng devotion na to. And this is what we call the Divine Mercy Sunday. All right? So it's gonna be within the octave of Easter. Nasa octave pa po tayo ng Easter ngayon. And it will end yung octave na yon sa Divine Mercy Sunday natin. Tama ba, Father? Yun, no? Sunday? Tama. Tama. Yeah. So what we're gonna do is that we're gonna be going through this, no, hihimayin natin yung kanyang history at the same time, paano tayo makaka-gain ng plenary indulgence or paano tayo dediretso ng langit? Kasi yun ang magandang tanong, no? So before anything else, Father, I think we can pray muna. Okay, let us be aware of God's abiding presence in our midst. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened Open up up. for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we Trust trust in in you. Holy God, Holy Mighty Mighty One, One, Holy Immortal Immortal One, One, have mercy mercy on on us. us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy Mercy on on us us. and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on The the whole whole world. world. Amen. Amen. Jesus, King of mercy, We trust in we you. trust in you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay. Good day, Father. Magandang araw po ngayon, mga kaibigan. No? Again, Araw. dediretso po tayo sa ating talakayan ngayon. Pero merong isang bishop din na nagbigay ng mensahe sa atin, Father, dito sa ating programa. No? So we have the Bishop of Yeah. Malolos, Bulacan. No? Sino ba to, Father? Most Reverend Dennis C. Villarojo, DD, Bishop of Malolos, Bulacan. Pakinggan po natin si Bishop Dennis. Yeah. Hello everyone, I'm Bishop Dennis Villarojo of the Diocese of Malolos, and I'm inviting everyone to watch the Know the Faith Catholic series on Facebook and YouTube, hosted by Mr. Paolo Velasquez and Reverend Father Raven Garcia. Thank you and God bless. Thank you po, Thank you Bishop po. Dennis. Bishop, Maraming maraming salamat. salamat. Yun, dakal-dakal salamat po. So, now Father, ito yung ating magiging topic for this ending ng octave, ating Divine Mercy Sunday. So, actually, ilang beses ko nang pumapasok sa utak ko to na pag-usapan natin siya because I feel like this is what all Filipinos, no, all, not, sorry, hindi na Filipino, all Catholics should take advantage of because the immense mercy of our Lord is open and therefore, ito yung parang, sabi ko na sa introduction kanina, na easiest way or ticket to heaven. No? So, ipag-aaralan po natin itong devotion na to. But before anything, syempre, titingnan natin kung anong sinasabi ng ating Catholic faith, no? According to our CCC. So, Father, umpisa natin dito. Okay, Catechism of the Catholic Church, Article 1846 says, the gospel is the revelation of Jesus in Jesus Christ of God's mercy to sinners. Yeah. The angel announced to Joseph, you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. We can find that in the Gospel of Matthew chapter 1 verse 21. Ano po? So isinugo ang Panginoong Jesus upang ipahayag ang awa ng Diyos sa mga makasalanan. At Mm. makikita po natin sa Catechism
Catechism of the Catholic Church, Article 210 to 211, no, mercy is the loving kindness, compassion, or forbearance shown to one who offends. God Mm. reveals His almighty power, most especially by forgiving sins. So pinakadakila po ang kapangyarihan ng Diyos kapag nagpapatawad siya ng ating mga kasalanan. And of Wow. course, we have biblical foundations, no? Makikita po natin yan sa letter to the Ephesians, chapter 2, verse 4 to 5. It says, "But God, who is rich in mercy, out of the great love with which He loved us, made us alive together with Christ." And in the book of Psalms, chapter 136, His mercy endures forever. Sabi nga doon, ano? Mm. Habag ng Diyos ay walang hanggan at ito ay nagbubuhay muli sa atin kay Kristo. Mm. So, simula pa po, no? Simula pa lamang ng ating pananampalataya, ipinakikita na po na ang awa ng Diyos ang puso ng ebanghelyo. Hindi siya ang isang malupit na hukom, kundi isang mahabaging ama na nagnanais ng kaligtasan ng bawat isa. Yun Ito po ang ibig yata, sabihin. Father, yung typical view ng mga tao sa Diyos Ama no? Tama, tama. Hinihintay lang tayong magkasala, parurusahan tayo. Madalas yung mga nararamdaman nating pasakit sa buhay, akala kaparusahan yun. Oo, tama. Yung mga difficulties in life, mga challenges natin, mga sitwasyon na hindi ka nais-nais, akala ng mga tao pinaparusahan sila. Pero mamaya makikita po natin kung bakit Oo. mercy yun and why is that good for us. So let's define what is divine mercy. Okay, so God's loving response to human misery and sin. Let me quote from the Catechism of the Catholic Church, Article 1847. Yeah. It says, "God created us without us, but He did not will to save us without us. Wow. To receive His mercy, we must admit first our faults." Tanggapin natin na nagkamali tayo, nagkasala tayo. Kailangan nating aminin ang ating mga pagkakasala upang tanggapin natin ang awa ng Diyos, no? That's right. We can find in the Gospel of Luke, Luke chapter 15, verse 11 to 32. This parable is very familiar to us, no? The parable of the prodigal son. Wow. The Yes. father runs to meet the son while still far off. Malayo pa yung anak. Nakita niya na. Sinalubong Yeah. ng ama, oo, no? So ang Diyos ay kusang lumalapit sa atin kahit tayo ay makasalanan pa. No? Tignan mo yung awa ng Diyos, talagang napakadakila. And Saint John Paul II in his Dives in Misericordia in 1980, he says mercy is love's second name, no? Yun ang sinabi. Mercy is love's second name. Ang awa ng Diyos ay isa pang pangalan ng pag-ibig ng Diyos. Now let's try to look mercy versus justice versus grace. No? Ano ba yung interrelationship, no, ng mga ito? It's not opposed, no? It's not opposed to each other. Meron silang pagka-ugnayan, no? Tingnan muna natin yung sinasabi ng Catechism of the Catholic Church, Article 2003. Sabi niya, grace is the help God gives to us or God gives us to respond to His call. Oh, yes. So And in una the Catholic- tayong tinawag do sa call, yung grace na yun, Tama. pagtawag sa atin. Oo, grace is the help God gives us to respond to His call. Yun ang sabi, no? To respond. Ng Catechism of the Catholic Church, Article 2003. Yes. And in the Catechism of the Catholic Church, Article, sinasabi dito ng Article 2445, no? CC Article 2445, justice and mercy are not contradictory but complementary. Complementary. Hindi sila magkasalungat, no? They are not contradictory but complementary, no? Magkaano sila? They complement each other. And in the letter of James, chapter 2, verse 13, mercy triumphs over judgment, sabi. Pakaganda, no? Yeah. Mercy triumphs over judgment. Hindi magkalaban ng awa at ang katarungan. Nagkakaisa ang mga ito sa layunin ng Diyos. Mm. Now,
Let me quote from the angelic doctor of the church, no? The great Saint Thomas Aquinas. Ano Yeah. ba yung sinasabi niya? Justice without mercy is cruelty, sabi Yeah. niya. Mercy without justice is the mother of dissolution. Yeah. Mm. Ang tunay na awa ay laging kaakibat ng katarungan upang maging makatarungan at mahabagin ng Diyos ng sabay. Both So, merciful yun and ang just. sinasabi. Yes. Now, oo, tama, no? So mercy is God's response, not a blind eye to sin. In the Catechism of the Catholic Church, Article 1846, the gospel is the revelation in Jesus Christ of God's mercy to sinners. No, sinasabi doon. The angel announced to Joseph, "You shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." We can Yeah. find that in Matthew chapter 1, Mm. verse 21. So ang awa ng Diyos ay hindi ang pagpapalampas ng kasalanan, kundi ang aktibong pagtugon ng Diyos sa ating kalagayan upang iligtas tayo Yeah. mula sa kasalanan. Yeah. No? And in Romans chapter 5, verse 8, it says, "But God proves his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us." Ang Diyos ay hindi nagbaling ng tingin sa ating kasalanan. Bagkus, ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Yeah. So, ang So, ganda ng yun yun, bro, explanation, no? Father, ni Saint Thomas Aquinas pala. Ever since pala, in those time pa ni Saint Thomas, he Oh. understood that God cannot be justice alone. He's also mercy. But the fact that he came down Yes. he's very merciful. Now, yung awa po ng Diyos, no, nabanggit po ni Father, hindi po ito simpleng pagpapalampas or pagpapabaya sa ating mga kasalanan. Hindi siya nangungunsinte sa madaling sabi. No? Sa halip, ito po isang aktibong kilos ng Diyos, no? Na tinutugunan ng ating kalagayan. Alam niyang makasalanan tayo. Alam niyang may problema. No? Ito yung kanyang pagtugon para iligtas tayo mula sa pagkakalugmok sa ating mga kasalanan. Yung kanyang awa po, no? Isa po itong tugon upang tayo muling maiahon. No? To help us not to wallow in sin, but to, lift us up to become like Him. Hindi isang baliwala o pagtanggi sa ating mga pagkakamali. Di bagkus ito yung tulong na binibigay para kung talagang, ito yung Father, no? Inaabot to sa mga nagsastrive. Even Father Chad Ripperger once said that mercy is for the contrite. At saka, well, Aldeir, sinabi niya, for the contrite and stupid. Sabi niya, di mo alam wala alam At the same time, you're striving. That's why you're given the mercy, sabi niya. So, yun Kaya napakaganda, no? Nung paliwanag ni St. Thomas Aquinas. Yeah. So, dagdagan natin, mercy is not opposed to justice. Diba? It elevates the sinner to being an adopted son. Napakaganda nun, Mercy is not opposed to justice. Hindi siya lungat ng hustisya. It elevates the sinner to being an adopted son. Now, let me quote from the Catechism of the Catholic Church, Article 2006. It says, "The mercy of God is not opposed to His justice, but rather is the fulfillment of it. It is by mercy that God justifies sinners." So, ang awa ng Diyos ay hindi laban sa kanyang katarungan, kundi katuparan nito, sapagkat sa awa ng Diyos nagkakaroon ng pagkakataon ang mga makasalanan na mapatawad at maging mga anak ng Diyos dahil sa pamamagitan ng katarungan ng Diyos, ibinibigay ng Diyos ang nararapat sa nagkakasala upang maiahon siya, makapagbalik loob at magsisi. Wow. And in the book of beautiful. Psalms, in the book of Psalms chapter 85, verse 10, "Mercy and truth have met together. Righteousness and peace have kissed each other." So, sa awa ng Diyos, nagkakasama ang kanyang katotohanan at katarungan. At ito ay nagbubunga ng kapayapaan. Right. And in the letter of Paul to the Romans, chapter 2, verse 5 to 6, it says, "But by your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath, when God's righteous judgment
will be revealed. Mm. For He will render to every man according to his works. So ang katarungan po ng Diyos ay tiyak at ang ating mga gawa ay magkakaroon ng kaukulang hatol. Mm. Ngunit sa mga nagsisisi at nagbabalik loob sa kanyang awa, ipinagkakaloob niya ang pagkakataon ng pagpapatawad upang hindi tayo maparusahan. Beautiful. So, Beautiful. yes, lagi po nating tandaan mga kaibigan na ang awa ng Diyos ay hindi kabaliktaran ng katarungan, no? Ulitin ko po, Yeah. ang awa ng Diyos ay hindi Right. kabaliktaran ng katarungan, bagkus ito ay katuparan ng katarungan. Hindi natin maaaring ipaliwanag ang awa ng Diyos nang hiwalay sa kanyang katarungan. Right. True. Dahil sa kanyang awa, nagiging posible ang pagpapatawad sa atin at ang ating pag-aampon, no, bilang mga anak ng Diyos. Ang katarungan ng Diyos ay nangangalaga sa lahat upang ibigay niya ang dapat para sa atin. Ngunit ang kanyang awa ay nag-aangat sa atin mula sa ating pagkakabasag sa kasalanan. Grabe, Yun po Father, yung no? ibig sabihin I nun, mean, yung kanyang pagmamahal at saka yung ginawa niya, namatay. And, tapos, even right after his death and resurrection, mercy is still extended through generations. Tama, That's what's happening, no? And kung may dadagdag din natin, itong nabanggit natin kanina, when people seem to misinterpret the Lord as someone who's punishing through the difficulties of life. There's a saying here that mercy gives what we need, even when it doesn't seem pleasurable. Okay? So, if you see, friends, in Romans chapter 8, verse 28, we know, sabi ni St. Paul, that in everything, God works for good, for those who love Him, who are called according to His purpose. So, yung awa po ng Panginoon Diyos ay nagdadala ng kabutihan sa ating buhay. Kahit na minsan yung kanyang method, no, hindi ito nauunawaan bilang maginhawa or kaaya-aya. Even St. John Paul II, no, in Dives in Misericordia 13, sabi niya, mercy is the way in which God reveals the secret of divine life. Ang awa ng Diyos po ay nagpapakita ng lihim ng buhay ng Diyos. Kaya ito ay may layuning magdulot ng kabutihan kahit na minsan mahirap nung unawain. So sometimes God reveals to us, sabi nga, where we're going, which is heaven. But He will not reveal to us the plan, because if He will show us the challenges that we will experience, no, we might abandon Him. But through His mercy, He's revealing it secretly. No, sa una secretly yan, and then nire-reveal niya paunti-unti. Yung nga kailangan nating asikasuhin, kailangan nating harapin, and yun yung manifestation ng kanyang mercy because it purifies us. So yung awa po ng Diyos, no, hindi yan lagi nagbibigay ng mga bagay na kaakit-akit or magaan. Madalas, ito ay nangangailangan ng mga pagsubok at paghihirap upang tayo po ay magbago at lumapit sa Kanya. Kaya kapag may challenges tayo, no, humaharap ka ulit sa Kanya no? Minsan, sinisisi natin siya, pero at the end of the day, we're still praying to Him, we're going back to Him, especially for living a life of sin. No, gayon pa man po, ang layunin ng Kanyang awa ay magdala ng kabutihan. All for the good at paangat, no? Pag-angat sa atin kahit na hindi natin ito laging nauunawaan kaagad. We will understand eventually, but sometimes not instantly. Yun. Okay, so tignan naman po natin ngayon yung mercy in wrath, no? Sometimes in His permissive will, God gives us what we want to lead us to conversion. Napakaganda po nun, ano? Yeah. So mercy in wrath, no? Wrath, W-R-A-T-H, PH. no? Sometimes in His permissive will, God gives us what we want to lead us to conversion. So in Romans chapter 1 verse 24, sabi rito, therefore God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves. Minsan, hinahayaan tayo ng Diyos sa ating mga nais upang makita natin ang kahihinatnan ng ating mga maling pagpili at tayo ay magbalik loob, no? Yeah. In Romans chapter 2 verse 4, sabi rito, or do you presume on the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? Sabi, no? So ang kabutihan daw po at pasensya ng Diyos ay ipinagkakaloob upang tayo ay magsisi at magbago upang hindi magpatuloy sa kasalanan. So minsan pala, Father, correct me if I'm wrong, but He's allowing us na madapa.
Ay, may Ano gusto ba siya yung for us. Yeah, Yeah, sabi ni San Pablo, 'di ba? Where sin abounds, grace abounds all the more, 'di yeah. ba? Pero sabi mo nga din, no, hindi yung mercy wala diyan para konsintihin tayo sa kasalanan. Minsan nga, no, meron akong gusto, tapos may gusto ang Diyos. Akala ko yung gusto ko yung the best. So, ang gagawin na, sige, bahala ka, sige, try mo. Parang ganun eh. And then Mm. suddenly you'll realize you're wrong. And then, nga, tama si Lord. Babalik ako sa Diyos. Sige nga, Lord, sundan na kita. Sometimes, either He withholds what we want because it's really, really bad for us. So, hindi niya pababayaan niya tayo para ma-realize natin na tama siya. No? Yun eh. So, yung kanyang awa po, no, binibigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na pumili. Minsan, pinapayagan niya tayong magdusa mula sa ating mga sariling desisyon upang magising po tayo sa katotohanan at magbalik loob sa Kanya. No? Ang Kanyang awa po, hindi nagpapahintulot sa ating na manatili sa kasalanan, kundi tinutulungan tayong makita ang ating mga pagkakamali at magbago. Siguro isa sa mga na-visualize ko dito, Father, yung guardian angel ko eh. Pag meron akong ginagawang hindi maganda, feeling ko nakagano lang guardian angel ko. Wala naman, makulit na naman do. Right? So as also Father mentioned earlier po mga kaibigan, no? Divine mercy is a combination of several factors. But in this case, we talk about the combination of human sin, God's justice, and His love. So if you'll check CCC or Catechism of the Catholic Church, paragraph 1750, the moral law is the work of divine wisdom. Okay, kaya may moral law eh. Galing yan sa Diyos, no? It imposes obligations on the conscience of each person, but it is also no, the path to human freedom. So, in short, kapag ginagawa mo pala or nag-o-obey ka sa moral law na tinatag ng Diyos, lalo kang nagiging free at payapa. Ang moral na batas ay bunga po ng karunungan ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Hindi yan dahil in-impose niya because it's for our own good. At nagsisilbing gabay sa ating kalayaan at pananagutan. In Romans chapter 3, letter to St. Paul to the Romans, no? 23 to 24. Sabi na doon, since all have sinned and fall short of the glory of God, they are justified by His grace as a gift through the redemption which is in Christ Jesus. Lahat po tayo nagkasala, no? Walang exemption. Simple pala, exempted. No, siya lang Father yung exempted doon sa kasalanan, no? Yes. Sa original sin. Lahat tayo nagkasala, ngunit sa pamamagitan po ng awa ng Panginoon at sa sakripisyo ng Panginoong Hesus Kristo, tayo po ay napapatawad at naaangkin bilang mga anak. Even St. Augustine once said, no, the grace of God is not given because we are worthy of it. No, but because God is all-loving, He loves us. So ang awa po ng Diyos, hindi yan dahil karapat-dapat tayo. Right? Kundi dahil sa kanyang pag-ibig na walang hanggan. All-loving, all-in talaga siya. Yun. Tama. So ang awa po ng Diyos ay hindi simpleng pabor, kundi isang komplikadong proseso na kinasasangkutan ng ating mga kasalanan. Ang Right. katarungan ng Diyos at ang kanyang walang hanggang pagmamahal, no? Ang kanyang awa ay nagsisilbing daan patungo po sa ating kaligtasan. Yeah. Saan ang ating pagkatalo sa kasalanan ay natutugunan ng kanyang kabutihan at katarungan. Yeah. So ang awa po ng Diyos ay hindi simpleng pagpapalampas sa kasalanan, no? Hindi po pagpapalampas, kundi isang masalimuot na reaksyon ng Diyos sa naglalaman ng katarungan at pag-ibig. Sa kanyang awa, binibigyan po tayo ng pagkakataon na magbago at maging mga anak ng Diyos. Ang tunay na kahulugan ng awa ng Diyos ay hindi nagbabalik loob ng tingin sa ating kasalanan, kundi nagsisilbing pang-angat, no po. Nagsisilbing pang-angat sa atin mula sa ating pagkakabagsak or pagkakabasag, something like that. Ang lahat po ng ito ay tumututok sa kaligtasan ng tao at sa Diyos na laging nagnanais ng ating kabutihan at pagbabalik loob. Wow. Wow. Okay. Father, lalo lumalalim yung natin, understanding sa divine mercy, no? Lalo ko nai-inlove dun sa ginawa ng Panginoon eh. That's why we can say that the divine mercy is not a side topic, no? It is a central thing. It's a central to our salvation history. If you're gonna look at also the Catechism of the Catholic Church, 1846, again, no, the gospel is the revelation of God's mercy. In Romans chapter 5, verse 8, no, but God proves His love for us in that while we were still sinners,
Christ died for us. So hindi lamang dagdag ang awa ng Diyos sa ating pananampalataya. Hindi lang siya in-add-on, no? Ito po yung sentro ng ating kaligtasan. Kaya nga siya bumaba kasi naawa sa atin eh. So San Agustin po, no, the entire purpose of God, sabi niya, is to bring humanity into His mercy. Sabi nga ni Jesus Christ, I desire mercy, sabi niya. No? Ang buong plano ng Diyos po ay para mailigtas tayo sa pamamagitan ng kanyang awa. So if we're gonna quote doon sa diary ni Saint Faustina, no, 301, sabi niya, divine mercy is the greatest attribute of God. And it's supported through our Catechism of the Catholic Church 211. Sabi niya, His mercy overcomes sin. Ang awa ng Diyos, ang pinakadakilang katangian niya, no? Dahil ito po yung pinakita ang tunay niyang puso bilang ama, hindi bilang judge. No, pero siyempre may caveat to. Ito po yung sinasabi natin, if you're really trying, because if kinukonsinti mo yung sarili mo, based sinabi ni Father Raven, na hindi kanya sasagipin kung wala ka. If you don't allow His mercy through your contrition, no, it's not gonna happen. So it is what it is. But the thing is, that's why He came, because He's merciful. Yeah. So ang divine mercy ay hindi lang basta pakikiramay ng Diyos. Ito ay kanyang aktibong pagtugon sa ating kasalanan. Ang awa ay hindi laban sa katarungan kundi katuwang nito, no? Upang dalhin tayo sa tunay na pagbabalik loob. Sa lahat ng katangian ng Diyos, ang awa ang nagpapakilala ng kanyang pagka-Diyos na mapagmahal siya, hindi siya nanguhusga. Hindi ito panig na usapin sa doktrina, ito po ang tinatawag nating puso. ng Ebanghelyo. Yeah. Galing. Siyempre, Father, hindi natin palalampasin yung biblical foundation nito kasi baka sabihin na naman, inimbento ng mga santo to, inimbento ng Santo Papa. No? Meron pong reason kung bakit din natin yan inobserve, and it's founded in our biblical tradition din. No? So, ito, Father, ano natin to? Yung mga words and the biblical foundation of mercy. Yeah, siguro umpisahan natin doon sa biblical etymology, no? Yep. Yung Hebrew words for mercy. Makikita natin yan sa Biblia, of course, sa Hebrew Bible, no? Hindi po sa English Bible. Yung tinatawag na rakamim. Ibig sabihin po ng Hebrew word na rakamim, womb-like love. Yun ang ibig sabihin nun. And we can find that in the book of the prophet Isaiah, chapter 49, verse 15. Sabi niya, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you, sabi niya. So rakamim describes a deep compassionate love, similar to that of a mother for her child. It signifies the tenderness and unconditional care of God, a love that doesn't abandon even in difficult times. So, ang rakamim po, mga kaibigan, ay isang uri ng pag-ibig na parang sa tulad ng sa ina na walang kapantay sa pag-aalaga at pagmamahal sa kanyang anak. Yeah. Katulad nito, ang awa ng Diyos sa atin, no? Parang ang awa at pagmamahal ng nanay sa anak. Yeah. Ganyan din ang awa ng Diyos sa atin. Isang pag-ibig na hindi natin kayang sukatin o hindi natin kayang iwasan, no? So yun ang ibig sabihin po ng rakamim. Ngayon, meron pong tinatawag na chesed. Sa salitang Hebrew ulit, ano? Chesed. Ibig sabihin po nito, steadfast, covenant love. At makikita po natin yan sa Book of Psalms chapter 136. Yeah. Sinasabi rito, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Chesed refers to the steadfast, loyal love that God has in His covenant with His people, signifying a commitment that does not waver regardless of circumstances. So ang chesed po, mga kaibigan, ay ang matibay na pag-ibig ng Diyos na hindi tumitigil at hindi nagbabago. Ito ay uri ng pag-ibig na tapat sa kanyang mga pangako at siya ay laging nanatili sa atin, no? Meron pa tayong tinatawag na hen, no? Hen, H-E-N. Ibig sabihin po nito favor or grace.
favor or grace. And we can find that in Genesis chapter 6, verse 8. Sabi dito, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Yan. So para So, Father, ayan. kumbaga yung hen pala denotes the grace of God and unmerited favor. Narinig ko to kay Ivan Deleguero na unmerited favor of grace no. Sabi niya, it's the kindness daw that God extends to his people despite their unworthiness. No? It's a reflection of his mercy. Kumbaga yung hen, akala ko hen yung ito yung manok. H-E-N. So tumutukoy po pala ito sa biyaya ng Diyos na walang katumbas. Hindi ito batay sa ating mga gawa, no, kundi sa kanyang kagandahang loob na hindi natin ma-merit o hindi tayo karapat-dapat, no? So it's a unmerited favor. So how about for the Greek words nito? Merong Greek words din for mercy, ano? Yeah, meron ding Greek words for mercy, yung eleos. Yan, Yeah. kanina Hebrew, ngayon Greek naman. Eleos, ibig sabihin po ng salitang Griego na eleos ay mercy in action. Yeah. Mercy in action. Ibig sabihin po nito, mercy in action, we can find that in Luke chapter 1, verse 50. It says, His mercy extends to those who fear Him from generation to generation. Yeah. Eleos is mercy in action, actively showing compassion, forgiveness, and kindness to those in need. So ang eleos po ay ang aktibong pagpapakita ng awa ng Diyos. Hindi lang ito isang pakiramdam o salita, kundi isang gawa ng pagkahabag at pagpapatawad. No? Meron pa pong isang Greek term, yung tinatawag na oiktirmos. No? Oiktirmos. Yeah. Ibig sabihin po nito ay deep compassion. Yeah. And we can find this in the letter to the Romans, chapter 12, verse 1. It says, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Oiktirmos, no, is a profound heartfelt compassion that moves one to act. It is mercy that seeks to relieve suffering through personal involvement. So, ang oiktirmos, mga kaibigan, ay isa pong malalim na awa at malasakit na nagsusumig ng puso ng Diyos. Ito ay hindi lamang pakikiramay, kundi ang pagtugon sa mga pangangailangan ng iba sa pamamagitan po ng ating mga gawa. So yun po ibig sabihin nun. So meron tayong Hebrew etymology, Father. We also have the Greek etymology, no? So ngayon we'll be moving on doon sa mercy in scriptures, no? Lagi dating may scriptural basis to. So we've been to the etymology already. Now in the Old Testament, no, mercy revealed in God's nature, no? We can see that in Exodus chapter 34, no, verse 6 to 7. Sabi niya, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet He does not leave the guilty unpunished. So nandito yung mercy and justice na sinasabi. So dito po, no, God identifies Himself as a compassionate and merciful, emphasizing His nature as forgiving and loving, even as He maintains justice. Ito yung hindi natin mafatong bilang mga tao because it's always sa atin, always one or the other. Either maawain ka or babagsak mo talaga yung justice. Kaya nga marami nag-aaway, human rights, mga ganun. Pero that thing is complementary to the Lord because of our limited intellect. We cannot understand. But it is what it is. So sa Exodo po, no, pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang mahabaging Diyos. Merciful Lord. Puno po ng pag-ibig, pagpapatawad, ngunit hindi tumatanggi sa katarungan. Marami rin siyang mga pinarusahang mga Hudyo nun tsaka iba pang mga tao. No? So ang kanyang awa po ay pinapakita sa kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Even in the prophet Micah, no, chapter 7, verse 18 to 19, sabi niya, who is a God like you, who pardons sin and forgives the transgression of the remnants of His inheritance? You do not stay angry forever, but delight to show mercy. So nangunguna talaga yung awa muna. No, nangunguna yung awa. God takes delight in showing mercy, no, and He is quick to forgive those who, turn back to Him, revealing His deep joy in offering reconciliation. So ang Diyos po, natutuwa
sa pagpapakita ng kanyang awa at laging handang magpatawad sa mga nagbabalik loob. Ang awa po ng Panginoon, no, hindi po ito nagtatagal, hindi nagtatagal ng galit, no, ng galit, kundi nagsusulong ng kapatawaran. Sabi niya, the greatest work of God is not creation but redemption. So mercy is extended for those who are willing to embrace redemption. Yan. Okay. So, tignan naman po natin yung Jesus' teaching, and parables. Mercy in action. Makikita natin yan sa Biblia. We are very familiar with this story, the story of the prodigal son, di ba? That we can find in the Gospel of Luke, chapter 15. Sabi, the father said to him, "Son, you are always with me and all that is mine is yours." Sabi niya doon sa anak niya, no, Yeah. na panganay. Panganay. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. So this parable illustrates the profound mercy and forgiveness of the Father, symbolizing God's open arms to forgive sinners who return to Him. Mm. So ang talimhaga po ng pagbabalik loob ng prodigal na anak, yung alibughang anak sa salitang Tagalog o Filipino, ay nagpapakita ng hindi masukat na awa at pagpapatawad ng Diyos sa bawat makasalanan na nagsisisi at bumabalik sa Kanya. I remember na pag-aralan namin sa theology, bro, yung meaning pala ng prodigal ay Yeah. extravagant. Extravagant, no? I check it in the dictionary. Yeah. Extravagant or luxurious, no? Para bang kung titignan mo, i-analyze mo sa gospel ng prodigal son, Nagpakasasa siya. sa gospel, Nagpakasasa talaga. Oo. pakasasa siya. Pero hindi lang yung anak yung prodigal eh. Even the father is a prodigal father. The Ooh. father is a prodigal father in a sense that he is extravagant in mercy. Para bang nilustay niya yung awa niya para sa kanyang anak na nagkasala. Di ba? Para Yeah. bang tinalikuran na siya ng anak niya, iniwan siya ng anak niya, at pagkatapos nung wala nang makain yung anak niya, bumalik sa kanya, imbis na magtanim ng galit at sama ng loob yung ama, awa yung naramdaman niya. So if Yeah. son is prodigal, no? The father is also prodigal. The That's father right. is also extravagant in giving his mercy and compassion to his son. Yeah. Yun. Napakaganda pala nung story na yun, Father. No? Ang daming spiritual nuggets that you can meditate on. Ngayon ko lang nalaman yung ano ba yung meaning nung palibugha? Tama ba yung term? Sa Tagalog, alibughang. Alibughang anak. Yung pala yun. So prodigal means extravagant. So sa side ng prodigal son, naglustay siya ng he lived a luxurious and extravagant Yes. life. But extravagant din yung binigay na mercy ng ama sa kanya. Ay, oo, ng ama niya. Yeah, yun. So we can also, friends, we can also look at Luke chapter 10, the Good Samaritan. Which of these, sabi niya dito, 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? Tinanong ni Jesus yun. The expert in the law, sabi niya, the one who had mercy. And sabi niya, go and do likewise, right? So the teachings of Jesus in mercy through the example of the Good Samaritan shows that the mercy extends beyond boundaries and it is a call to act in compassion. So yung mercy pala, Father, galing din talaga sa compassion. Mercy and compassion. Dito ko namimiss si Pope Francis. Kasi Pope of mercy siya. And compassion. I still pray for him. Malungkot ako, pero alam ko na he prayed for us. And he gave this plenary indulgence before he died. Yes, So, compassion. yeah. So ang talinghaga po ng mabuting Samaritano, nagpapakita na ang awa ay hindi lamang nararamdaman kundi aksyon. Naawa ka nga, wala ka namang ginawa, walang mangyayari. But the manifestation of mercy is through acts and through the way we are charitable to our neighbors. Ang Diyos ay nagtuturo na tayo magpakita ng malasakit at pagkahabag sa lahat, anuman ang kanilang estado. Yun. You made mention about compassion, bro, Naalala Yes. ko yung term na compassion ay galing o hango sa salitang Latin na cum. C-U-M, cum. Cum. This is a Latin term which means with.
And Ah, compassion, suffer. So with suffer. compassion is to suffer with Yep. in English. Kaya pala yung cum laude, with laude. Yes, with praise, with With praise. yeah, Got it. honor, ganon, with Yeah. honor. Compassion to suffer with, no? Yeah. At naalala ko rin po yung ebanghelyo ng the woman caught in adultery, no? Yung gospel natin last fifth Sunday of Lent, I think, no? The woman caught in adultery, we can find that in the gospel of John, Yeah. chapter 8. Sabi dito, no? Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. So in this gospel, Jesus demonstrates mercy by not condemning the woman, but offering her forgiveness and a chance to start anew. Mm. So, pinakita ng Panginoong Hesus ang awa, hindi sa paghatol sa babaeng nahulog sa kasalanan, kundi ipinagkaloob sa kanya ang pagkakataon ng pagpapatawad at bagong buhay. So tinuturo po nito ang kahalagahan ng pagpapatawad sa ating kapwa. Yun, Ayun. mercy, forgiveness. So also in Matthew chapter 5:7, no, sa Beatitude, sabi niya, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Sa Beatitude pala, Father, not just the attribute of God, but it's also a command for us to be merciful. Yes. So Jesus here emphasizes that the mercy is central to the Christian life. Hindi ka maaaring ituloy na Kristiyano kung hindi ka maawain. No, alam mo naman may mga taong ganun, judgmental, they're very cruel, ruthless, no compassion, no mercy. No, promising mercy in return. If we do this, then God will be merciful, same as we forgive those who sin against us, right? In showing mercy to others, we get mercy as well. Ang mga Beatitudes po ay nagtuturo na ang mga maawain ay makakatanggap ng awa mula sa Panginoon. No? Ang pagiging maawain ay isang pagpapakita ng tunay na buhay Kristiyano. Kung Kristiyano ka, kung maawain ka. Meron din po tayong passion and resurrection, no? Mercy at the heart of Christ's mission. Makikita po natin sa Gospel ni Saint Luke, chapter 23, verse 34. Sabi rito, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Yeah. So even in his suffering, Jesus models the ultimate act of mercy by forgiving those who crucified him, demonstrating God's readiness to forgive even the greatest sins. Yeah. So ang salitang ito po ng ating Panginoong Jesus sa krus nung siya'y nakabayubay ay nagpapakita ng kanyang hindi masukat na awa. Kahit sa kanyang pinakamatinding paghihirap, ipinagkaloob niya ang pagpapatawad sa mga umuusig sa kanya. Kumbaga, counterintuitive sa ating mga mortal yan eh. But since God is God, that's who He is. So He will always love you whatever you do to Him. No? Ganun eh. Pagmamahal siya eh. No? Even in the Gospel of John, chapter 20, verse 19 to 23, sabi niya, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Always that peace. No? Jesus instituted the sacrament of reconciliation by giving the apostles the power to forgive sins, extending mercy to the world through the church. So sa pag-aaring ito, no, ipinagkaloob ni Jesus po ang kapangyarihan sa mga apostol na magpatawad sa mga kasalanan natin na nagsasaad na ang simbahan ay itinatag upang maging daluyan ng awa ng Diyos sa buong mundo. Yon. Okay. So, ang kabuuan po ng banal na kasulatan, makikita natin na ang awa ng Diyos ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang aktibong pagmamahal at pagpapatawad na ipinapakita sa pamamagitan po ng salita at aksyon. Mula sa lumang tipan hanggang sa mga turo ng ating Panginoong Hesus, ang awa ng Diyos ay laging nariyan upang magpatawad at magturo sa atin ng pagmamahal sa ating kapwa. Sa kanyang mga salita at mga gawa, ipinakita niya na ang awa ay hindi lamang isang katangian, kundi isang paanyaya po, no? Upang maging mga tagapagdala tayo ng awa sa ating kapwa. So kung kinaawaan tayo ng Diyos, dapat ay matuto rin tayong maawa at magpatawad sa ating kapwa. Yan. So mga kaibigan, no, nakita po natin yung biblical significance niya, no? Nakita natin yung history, nakita natin kung saan mo makikita yan sa Bible. Ngayon, dumako po tayo doon sa part in the modern times, no, where one particular saint was blessed and graced by Jesus' presence himself.
nag-appear sa kanya ang Panginoong Hesukristo. At ito po yung reason kung bakit meron tayong image ng Divine Mercy. Siya po si Saint Faustina and the devotion to the Divine Mercy. No? So pag-usapan po natin yung buhay muna ng Saint Faustina. Nakikita niyo po siya from Poland. No? That's why Pope John Paul is father very close to her because they're from same native Poland. No? Saint Faustina was born in 1905, so 20th century na to, and died when 1938. So 33 years old siya, no, nung namatay. And she was a Polish nun who was deeply devoted to Christ's mercy and is known as the Apostle of Divine Mercy. So yung mission po niya was to spread the message of God's mercy. No? Yun yung kanyang naging life's work, which she received through private revelations and visions, focusing on the importance of trust in God and the power of mercy for the salvation of souls. Ngayon, Father, isingit ko na rin dito yung napag-usapan natin before about private revelations. Kasi may mga instances before, di ba, na parang may mga taong nag-claim, nakita ko si Mama Mary, nakita ko si ganyan. And the difference between isa sa mga indicators na authentic yon is meron silang obedience sa kanilang spiritual director tsaka sa mga bishops. Yes. Diba? So when they were Yes. instructed to, all right, okay, we acknowledge that meron ka revelation, but keep quiet muna kasi we have to investigate this. And there are some saints who, Tama. I think, underwent persecutions as well because may mga hindi naniniwala kasi yung mga hindi naniniwala, sila yung ina-admonish ng mga saints na itigil nyo itong ginagawa nyo kasi ito yung mangyayari. Ito yung revelation ni Mother Mary sa atin. And Saint Faustina obeyed. Much like Padre Pio, the Seers of Fatima. So ito rin pala, Father, yung time na, di ba, 1917 yung Fatima Nandun para sila sa time na yun, no? Kasi si Saint Faustina was born 1905 Right? So I think parang kasing edad niya yung mga Seers ng Fatima kung di ako nagkakamali. But the thing, nagkaabot sila, di ba? So, yung pagpasok ng 20th century, no? Ito po yung karamihan sa mga nakakita ng mga revelations na to. So, it became authentic because Saint Faustina obeyed and allowed herself to kumbaga, be in touch with the church and investigated, no? So, si Santa Faustina po ay isang relihiyosang Polish na madre na ginawang instrumento po ng Diyos upang iparating sa mundo ang mensahe ng kanyang awa. No, sa kanyang buhay po at misyon, ipinaabot po niya ang pag-ibig at awa ng ating Panginoon Diyos sa ating tayo po, sa not just in their generation but to all generations, lalo na sa mga naghahanap ng kaligtasan at pagpapatawad. Ito yung mahirap, Father, especially if you're in your point na you did something, you know it was bad, and you're having this self-condemnation. You feel like there's no hope. And then, ta-da! The Divine Mercy is here. No? So si Saint Faustina po was tasked with promoting the image of the Divine Mercy. Pinaint po niya to as well as the devotion to the Divine Mercy Chaplet, which we do alongside with the beads of the Rosary. No? So, and the celebration of the Divine Mercy Sunday. So she was obedient, no, to the spiritual guidance of that she's receiving and experienced a lot of mystical encounters with Jesus. So ang mission po ni Santa Faustina, magpahayag po ng pagmamahal at awa ng Panginoon Diyos sa buong mundo. No? Hindi siya ginamit ng Diyos upang siya ay ginamit pala ng Diyos. Hindi niya pinigilan yung Diyos para gamitin siya, dumaloy sa kanya ang banal na Espiritu. At yung mensahe po na magbibigay ng pag-asa at kaligtasan sa ating lahat, sa buong sangkatauhan, lalo sa pamamagitan ng imahen ng Divine Mercy at mga debosyon ng awa. Yan. Okay. Ngayon dumako naman po tayo dun sa diary ni Sister Faustina, no? Yung Divine Mercy in My Soul, no? Yung kanyang diary, makikita natin in her diary, Divine Mercy in My Soul, sabi ni Saint Faustina, she recorded her mystical experiences, her visions and messages from Jesus about his divine mercy. Yeah. And this writing became the foundation of the Divine Mercy devotion and were instrumental in its spread. So ang Divine Mercy Diary po, ang Divine Mercy in My Soul, no, ay naglalaman ng mga karanasan at mensahe ni Santa Faustina mula kay Jesus na nagpapahayag ng kanyang hindi masukat na awa. Ang mga salaysay ng kanyang diary ay naging gabay sa pagpapalaganap ng debosyon ng Divine Mercy. Ngayon, mag-quote po tayo ng ilan sa mga sabi niya,
I desire that the feast of mercy be a refuge and shelter for all souls, and especially for poor sinners. On that Yeah. day, the very depths of my tender mercy are open. I pour out a whole ocean of graces upon these souls, or upon those souls who approach the fount of mercy. We can Mm. find that and in the diary, article 699. No? Yeah. Ayon po kay Tita Faustina, ang araw ng awa o yung tinatawag po nating Divine Mercy Sunday ay isang pagkakataon para sa lahat ng kaluluwa, lalo na sa mga makasalanan Mm. na tumatanggap o tumanggap ng walang biyaya at awa ng Diyos. Ang mga biyayang ito ay bukas, no? Bukas po para sa lahat na magsisi at lumapit sa ating Panginoong Hesus. Yeah, so notice Yun. po yung bukas sa mga nagsisisi. Yung tipong gusto niyang magbago at meron ka talagang firm resolution na ayoko nang balikan tong aking mga kasalanan. Ayoko nang balikan tong kung nasan man ako. Masarap pero hindi masaya. No? Ang Diyos ang nananatiling kapayapaan natin. So, let's talk about the 5 pillars of the divine mercies. If you wanted to change and you want to go on this journey to really strengthen your spiritual life through the mercy of the Lord, no, we have these pillars that we want to consider. No? Una po sa lahat, yung divine mercy image. Okay? So, yung image po ng divine mercy, in-instruct po ni Jesus Christ, no, si Saint Faustina, to have an image painted depicting Him with rays of light emanating from His heart. So, galing sa puso, symbolizing His mercy. No? The image carries the inscription sa baba, Jesus, I trust in you. So, lagi po yun. So, may sinag, tapos may inscription sa baba. No? Yung imahe po ng divine mercy ay isang makapangyarihang simbolo ng awa ng Panginoon. So ipinapakita po nito na si Jesus na may dalawang sinag, no? Yung kumakatawan yung una dugo eh. Tapos yung pangalawa tubig. No, na dumadali mula sa kanyang puso, isang pagpapakita ng kanyang pag-ibig at sakripisyo para sa atin. So yung message of trust, Jesus, I trust in you. Father, is actually a prayer eh. No, itong Jesus, I trust in you eh. It's something that you ought to really remember and repeat every single day, especially during trials and even in prosperity eh. You have to trust the Lord that you will not fall farther away from Him. No, so the description, Jesus, I trust in you, emphasizes the need for trust in the mercy of God, especially in times of suffering and sin. So yung kabaligtaran nito, yung despair. So yung inscription po na Jesus, I trust in you, ay isang paalala sa atin na magtiwala tayo sa Panginoong Hesukristo at sa Kanyang awa. Ano man ang ating pinagdadaanan at magsikap tayo na magsisi at magbalik loob sa Kanya. So it gives us the consolation to fight because we know that God is merciful so long as we're genuine in fighting and literally through our own will rectify the will and turn back to the Lord. Yeah. Ngayon, dumako naman po tayo dun sa Chaplet of the Divine Mercy. Ano ba yan? Yun yung dinadasal natin gamit ang rosaryo, yung beads ng rosaryo, no? So the Divine Mercy Chaplet, Saint Faustina was given the prayer of the Chaplet of Divine Mercy, which is prayed using ordinary rosary beads. It focuses on God's mercy and is said to be special souls of the deceased. So ang Chaplet of the Divine Mercy daw po ay isang makapangyarihang panalangin ng awa ng Diyos. Binibigyan din nito ang kahalagahan ng awa ng Diyos at may espesyal na bisa sa oras ng pangangailangan at para sa mga kaluluwang pumanaw na daw. No? So ngayon, ano ba yung key prayer dyan? Merong key prayer dyan eh. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Yeah. So yan yung key prayer, no? Yung inulit-ulit. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Yeah. Ang panalangin na para sa mga pagdurusa ng kanyang mahal na pasyon, maawa ka sa amin at sa buong mundo, ay isang paalaala po ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa krus at ng kahalagahan ng awa niya para sa lahat ng tao. Yun ang ibig sabihin po nun. Chaplet. So,
ang sabi ni Father Chris Aller, Father, doon sa Divine Mercy Parish, sabi niya, kasi ako, no, bilang ama, somehow pare din ako eh. May pagkapare ako. When we prayed out the chaplet of Divine Mercy, yung pag sinasabing, Eternal Father, we offer to you the body and blood, soul and divinity of our Lord Jesus Christ for the forgiveness of atonement of sins and of the whole world. Um, yun daw yung isa sa mga way na ino-offer kong Panginoon bilang pari sa pamilya ko. Hindi ko siya pwede ma-offer as sa consecration eh. But that's the way that I can offer Him as a priest to my family, the eternal everything of our Lord. Di ba? So I feel I feel very kampante ako pag dinadasal ko yung Divine Mercy. The chapel is very, very important. No? So we have our Divine Mercy image, Divine Mercy chapel, and the third is what we call the day itself, no? The Divine Mercy Sunday. It's instituted by not other than St. John Paul the Great back in the year 2000. So ito pong pistang to, no? Sineselebra natin yung outpouring, kumbaga yung pagpapalabas ng ating Panginoon ng kanyang awa. And it's observed on the Sunday after Easter. It is a day of special graces with the promise of forgiveness of sins and purification from punishment for those who go to confession and receive the Eucharist. So sa araw po ng Divine Mercy na to, special po ito pagdiriwang ng awa ng Panginoon kung saan ipinangako ang kapatawaran at paglilinis mula sa parusa sa mga makasalanan na magsisi at tumanggap ng banal na komunyon. So, pag nag-confess ka, normally, after confession, you have to do the penance and, if you have to repair for what we have done, purgatory, kung hindi ka man lang kapag-repair nag-repair dito sa mundo. But during Divine Mercy Sunday, burado po, pati yung kaparusahan. Yun yung promise, no? The promise of grace, sabi nga ni Jesus, He promised that anyone who venerates the Divine Mercy image on this day and fulfills the condition of the feast will receive a plenary indulgence. Simple veneration, like we pay respect to the image, you pray in front of the Divine Mercy. Siguro lahat ng simbahan meron po. No, sa araw po ng Divine Mercy, no, ipinangako po na ating Panginoon ng pagpapatawad ng lahat ng kasalanan at ng pagkakaroon ng ganap na kalayaan mula sa parusa, which means no purgatory time. No, as long as the heart is, yung will rectified na hindi ako magkakasala, I want to detach myself from this, I have that resolution. Ang araw na po ito ay puno ng biyaya para sa mga magsisisi at tatanggap ng banal na komunyon. Kapakaganda nun. Excited ako dun. Pag-usapan naman po natin yung Hour of Mercy, yung 3:00 ng hapon, no? Yeah. Saan dinadasal po yung dasal na dinasal natin kanina sa introduction ng ating episode. Yeah. So yung Hour of Mercy or the Hour of Mercy, Saint Faustina was asked to pray at 3:00 in the afternoon. Yeah. Each day. The hour when Jesus died on the cross. During this hour, she would contemplate His passion and intercede for the world's sinners. Yeah. So ang oras po ng awa ay ang 3:00 oras ng hapon, o yung 3:00 ng hapon. Ang oras na kung saan namatay ang ating Panginoong Hesukristo sa krus. Sa oras na ito, tinutulungan po tayo ni Santa Faustina na magnilay sa pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo at ipanalangin ang mga makasalanan sa buong mundo. Yeah. Diba? Yung prayer ay ganito at 3:00, implore my mercy, sabi ni Jesus, especially for sinners. And if only for a brief moment, immerse yourself in my passion, particularly in my abandonment at the moment of agony. Wow. You can find her diary, article 1320. No? So ang panalangin po sa oras ng awa ay isang pagkakataon upang magnilay at humingi ng awa mula sa Panginoong Hesus na sa kanyang pinakamalupit na paghihirap sa krus ay nagbigay ng buhay at kaligtasan para sa ating lahat. Yan. And syempre, yung pinakahuli, panglima, pinaka-importante dyan is to spread the message of mercy. So if you become an apostle also to others, the apostle of mercy, kung magagawin natin yung pagpapalaganap, no, ng mensahe ng Panginoon sa kanyang awa, no, talagang magiging ganap po yung ating conversion. No? The call to evangelize mercy, sabi nga, her mission was not only to experience God's mercy, but also to spread it to others, especially those through her writings and her witness to Christ's mercy. So hindi lamang para kay
Santa Faustina ang mensahe ng awa. Siya rin po ay tinawag upang ipalaganap ito sa buong mundo, sa ibang tao sa pamamagitan ng kanyang sinulat at mga gawa. No, upang ang lahat ng tao po ay maranasan ng pag-ibig at awa ng Diyos. No? So, evangelize mercy. By promoting the devotion to the divine mercy, the faithful are called to witness God's mercy through acts of kindness, prayer, and love towards others. So, pag pinalagana po yung mercy, ibig sabihin po, yung tawag ng Panginoon to do that, sinasagot natin upang ipakita ang awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal, malasakit, at mga gawa ng kabutihan sa ating kapwa. The fact that you're spreading mercy is already good works. Okay po. So si Santa Faustina Kowalska, yung kanyang buhay at misyon, no, ay nagkaroon po ng malalim na impluwensya sa Catholic understanding natin at devotion sa Divine Mercy, ano? Through her diary and the 5 pillars of the devotion, we are invited to enter into the profound mercy of God and share it with the world. So the Divine Mercy devotion emphasizes trust, prayer, and forgiveness, urging us to experience God's love and extend that mercy to others. Yan. Ganda. Ganda, Father. Nag-enjoy ako dito sa discussion natin na to. No? Oo nga. So ngayon, this coming Sunday, we have our Feast of the Divine Mercy, second Sunday of Easter. No? Ending the octave of Easter. So this was specifically requested by the Lord Jesus in her diary, paragraph 699. No? Sabi niya, I also instituted by St. John Paul back in year 2000. Jesus requested in her diary, St. Faustina recorded that Jesus specifically asked for the establishment of the Feast of the Divine Mercy on the Sunday after Easter. He desired that this day be a time of immense grace where all people could experience His mercy. So if we're gonna quote from her diary again, no, sabi ni Jesus sa kanya, I desire that the Feast of Mercy be a refuge and center for all souls, and especially for poor sinners. On that day, the very depths of my tender mercy are open. Wow. I pour out a whole ocean of graces upon those souls who approach the fount of mercy. So ayon po kay St. Faustina, si Jesus po mismo ang nag-request ng araw nito. Araw ng Divine Mercy, no, bilang isang special na pagkakataon upang ibuhos ng Diyos ang kanyang biyaya at awa sa mga kaluluwa, lalo na sa mga makasalanan na nagnanais ng kapatawaran. No? So kumbaga, kung pupunta ka sa, alam mo yung mga politiko ng ayuda, unlimited to eh. Or may magbibigay sa'yo ng bigas, magdala ka ng kaya mong dalhin, right? So when Pope John Paul instituted this, he officially instituted the Divine Mercy on April 30th, 2000. No, during the canonization of St. Faustina, actually namatay si lolo ko, Father, April 18 eh. Wow. No? Tapos 2000, nilibing siya ng April 23 nung dakit. Oh. Tapos 23, so 7-8 days later, meron na tayong Feast of the Divine Mercy, no? Nakanonize si St. Faustina together with the establishment of that. And it's emphasizing the mercy of God as central in the Paschal mystery. So tuloy-tuloy yan. Di ba? Paschal, yung Easter season natin, 50 days eh. Nandoon sa loob yung Divine Mercy, no? So itinatagpo ni Pope John Paul ito ang araw ng Divine Mercy, or in Kapampangan, we call it Divinum Pakalulu, no? Upang maging bahagi ng liturhiyang Kristiyano na pinapalaganap ang mensahe ng awa ng Panginoon na siyang sentro ng ating kaligtasan at isang pagpapatuloy ng kagalakan ng Pasko ng pagkabuhay. Redeem na nga tayo ni Lord, binigyan pa talaga tayo ng way out. I mean, how easy it is to go to heaven as long as you're repentant and you're really wanting God to be with you all the way until we die. Yeah. Ngayon, pag-usapan naman natin yung Day of Extraordinary Graces. Ano ba to? It is the complete forgiveness of sins and punishment. No? Napakaganda. So, tingnan natin yung tinatawag nating promise of graces. Ano ba yung mga yan? O, yan. Jesus promised that anyone who goes to confession and receives the Holy Eucharist on the Divine Mercy Sunday will receive a complete forgiveness of both sins and punishment, a plenary indulgence. So yan yung pinag-uusapan natin before, bro, no? May plenary indulgence pala yung Divine Mercy Sunday. That's no? right. That's right. So ang araw ng Divine Mercy ay isang pagkakataon upang tumanggap ng ganap na kapatawaran at kalayaan mula sa parusa. Sa pamamagitan po ng pagpapakumbaba at pagsisisi,
ang mga deboto ay makatatanggap ng buo at walang kondisyon na biyaya ng Diyos. Yeah. So we call it also a day of reconciliation. This feast is an ordinary opportunity for reconciliation, as it calls all people to turn to God's mercy for complete healing and spiritual renewal. Yeah. Ang araw po ng Divine Mercy ay isang araw ng muling pagkakasundo, isang pagkakataon upang magbalik loob at tanggapin ang hindi masukat na awa ng Diyos upang magsimula ng bagong buhay. Mm. So, it is being celebrated as the octave day of Easter, showing mercy as Easter's climax. No? Napakaganda. Wow. So, Yeah. climax. So, the Feast of the Divine Mercy is celebrated as the octave day of Easter, ikawalong araw, no? Pagkatapos ng linggo ng muling pagkabuhay, marking the conclusion of the Easter celebration while highlighting mercy as the ultimate fruit of Christ's resurrection. Ang araw po ng Divine Mercy ay itinatangi bilang ang ikapitong araw ng pagkabuhay. Kung bibilangin mo, pangwalo na siya eh. Yeah. Kasi kung mag-start ka ng Easter Sunday itself, Sunday. Yes. walo siya, no? So, nagtatapos po ito sa okasyon ng Pasko ng pagkabuhay, ngunit pinapalakas ang mensahe ng awa bilang rurok ng kaganapan at ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Yeah. No, praise Jesus for this. Grabe. Hindi ko ma-fathom, Father. Ay, alam ko lang magko-cooperate na lang ako. Ayoko nang pahihirapan pambuhay ko. No? Yeah. So even in our mass readings, lumalabas yan. Example sa Year B, sa Acts chapter 4, 32 to 35. Early Christians community talks about mercy. No? In the early Christian community, the Acts of the Apostles describes po yung early Christians noon, sharing everything in common and practicing mercy towards one another. It reflects the mercy of Christ in their actions. Ipinapakita po ang aklat ng mga gawa ng mga apostol ang buhay ng mga unang Kristiyano. Namumuhay po sila communally, sa pagkakaisa at may malasakit sa isa't isa. Ang kanilang mga gawa po ay nagsilbing halimbawa ng awa ng Diyos sa kanilang buhay at sa kanilang komunidad. No, in the Psalms also, 118, His mercy endures forever. Sabi niya, this psalm is a declaration of God's enduring mercy. Nasa Salmody po ito ng ating at sa hymns din nung breviary. Acknowledging His love and faithfulness that lasts forever. Fitting reflection po ito ng theme ng ating divine mercy. Sabi niya, give thanks to the Lord for His good. His love endures forever. No, ito pong salmong to, nagpapahayag po ng walang hanggang awa. Hindi kailanman nauubos. Ito ay isang papuri at pasasalamat sa katapatan ng ating Panginoon, sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga tao. Tayo po yun. No? The victory through faith and love, as you can see the first letter of St. John, chapter 5, verse 1 to 6. No? He emphasized there, St. John, that the victory over the world came through faith and love, not war and terrorism. Echoing the victory of Christ's mercy over sin and death. Well, sa unang sulat po ni San Juan, itinuro po na ang pananampalataya at pag-ibig ang nagdadala ng tagumpay sa ating buhay. It's faith and love. Ang parehong pananampalataya at pag-ibig po ay nag-aanyaya sa atin na tanggapin ng awa ng Diyos bilang daan patungo sa tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. In the Gospel of John, chapter 20, Jesus appears to the apostles. Thomas believes, and the sins were forgiven. When Jesus appears to the apostles, itong passage po na to is very crucial for the Feast of Divine Mercy. Describe po ito how Jesus appeared to the apostles after His resurrection. Notice that ito po mga apostles, ito po yung mga nag-abandona sa Kanya. No? But He still loved them and showed mercy. He breathed on them the Holy Spirit and gave them the power to forgive sins. No? Sabi nga sa John chapter 20, if you forgive anyone, they're forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. That's why the power to forgive belongs to the Catholic Church and belongs to the minister of Christ in person, Christi through the priests. Okay? Very clear po yan. Pag hindi pinatawad ng pare, hindi. Pero pag pinatawad, patawad. Yun yung nakasaad po sa ating gospel. Malinaw po yan. So, ang talata po ito, nagpapakita ng kahalagahan ng kapangyarihan ng pagpapatawad ng mga apostol at ng mga ministro ng simbahang Katolika. At sa pamamagitan nila, ang Diyos po ay nagbigay ng kapangyarihan sa simbahan
upang magpatawad ng mga kasalanan, no? Sa ganitong kapangyarihan po or power, nagpapahayag po na ang awa ng Diyos ay para sa buong mundo. Yeah. Ngayon, how to celebrate the Feast of Divine Mercy? Pag-usapan natin ngayon, no? Paano ba natin ipagdiriwang ang kapistahan ng Divine Mercy? So, una sa lahat, we must go to confession and receive Jesus in the Holy Communion. So, the sacraments of reconciliation and the Holy Eucharist, the Feast of the Divine Mercy emphasizes the importance of going to confession and receiving Holy Communion. By doing so, the faithful open themselves to receiving the graces of mercy, complete forgiveness, and renewal of their souls. Ang araw po ng Divine Mercy ay nag-uutos sa atin na magsisi ang banal na communion upang maranasan ng buong pagpapatawad at biyaya ng Diyos. Ang dalawang sakramentong ito ay mga daluyan po ng awa na nagpapalaya sa ating mga kaluluwa. Yeah. Ngayon, yung Chaplet of the Divine Mercy naman po and the veneration of the image. The Chaplet of the Divine Mercy, it is recommended to pray the Chaplet of the Divine Mercy on this day, which is an act of petition for God's mercy on ourselves and the whole world. Ang pagdarasal po ng Chaplet ay isang uri ng panalangin upang humingi ng awa. Ayon ito ay isang mahusay na paraan ng pagpapahayag ng ating pagtitiwala sa Diyos. Yeah. Now we do the veneration, no, of the image of the Divine Mercy. The faithful are encouraged to venerate the image of the Divine Mercy, remembering the message of Jesus' mercy and putting our trust in Him. So ang pagbibigay galang po natin sa imahe ng Divine Mercy ay isang pagpapakita ng ating ang imahe ay nagsisilbing pa. And of course, we need to trust in God and acts of mercy, no? We need to trust in God. One of the main themes of the Divine Mercy devotion is trusting in God's infinite mercy. On this feast, we are called to deepen our trust in Him. Meron tayong tinatawag din pong acts of mercy, no? Celebrating this feast also means engaging in acts of mercy such as helping the poor, forgiving others, and sharing God's love in practical ways. Yan po yung tinatawag din natin corporal works of mercy. So sa araw po ng Divine Mercy, o ang araw ng Divine Mercy, ay isang biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa ating lahat upang maranasan natin ang kanyang walang hanggang awa at kapatawaran. Sa pamamagitan ng sakramento po ng pagpapatawad o ng banal na kumpisal at ng banal na communion, tinatawagan na magtiwala sa kanyang awa at maging mga tagapagdala ng awa. Yun. Okay. So, yun yung ating mga Father, no, na consider as ways of celebrating the Divine Mercy. Living in the Divine Mercy today, no, we talked about the Sacrament of Reconciliation. They say that the confessional is the throne of mercy. No, the biblical basis of this, as you can see in John chapter 20, verse 23, yun nga, no, pinanggit kanina, if you forgive anyone's sin, they're forgiven. If not, they're not. No, the Sacrament of Reconciliation is the throne of mercy where sins are forgiven. Jesus entrusted His apostles with this authority to forgive sins in His name. So that ensures His mercy would be dispensed through the church to all who sincerely seek it. So sa sakramento po ng kumpisal, pinagkakaloob po ni Jesus ang kapangyarihan sa mga apostol at sa buong simbahan upang magpatawad ng mga kasalanan. So yun po yung tinatawag na trono ng awa kung saan ang Diyos mismo ay nagbibigay ng pagpapatawad at biyaya sa mga taos-puso nagsisisi. Hindi po yung mga pari yung nagpapatawad sa mga kasalanan. Si Jesus mismo through the priests. So when we do this, no, there's healing. So the Sacrament of Reconciliation and Confession, they call it the Sacrament of Healing pala. Forgiveness and renewal, no?
So if you're going to look at the Bible, sabi sa Psalms chapter 34, that the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. So ito yung mga, brokenhearted ka because you feel like you're separated from the Lord. And sobrang bigat ng dinadala mo kasi feeling natin, yung bigat ng kasalanan nasa balikat mo. So you have to unload that. No, so we heal through mercy. So it's not just about forgiveness. It's a process of healing, especially when you're addicted to a particular sin and it's causing a lot of wounds. And through confession, para ka nagpapa-check up sa doktor, no? And ginagawa mo yung mga instructions niya. So when we confess our sins, we are restored in spiritual health, ika nga, no? So experiencing the mercy of God that heals the wounds of sin and renews our relationship with God. So madalas, Father, ito yung mga nagpapa-therapy psychologically, pero may wounds pala. Pero confession pala yung, kasi may guilt pala. Kaya nagkakaroon ng ganung feeling. That's why you want confession to be your number one priority. If you're, if you're dealing with something, especially from the past, that you're not really proud of. So ang kumpisal po ay hindi lamang isang kapatawaran, no, kundi isang pagkakataon na magpagaling o pagpapagaling, no? So sa bawat kumpisal po, muling pinapalakas at pinapalitan ng Diyos ang ating mga puso. Nasaktan at nagkasala ng kanyang, kabutihan at biyaya, no? So binigyan tayo ng chance. So sabi nga ni Jesus kay Saint Faustina, ako mismo yung naghihintay sa iyo doon. So yun din po yung message ni Jesus sa ating lahat, no? Naghihintay siya sa atin sa confessional. Come to me, sabi nga, all who are weary and burdened, and I will give you rest, from Matthew. So, Christ is inviting us. As recorded in the diary of St. Faustina, Jesus told her that I myself, nandun ako, hinihintay kita, referring to the confessional where he eagerly awaits to offer his forgiveness and grace to those who genuinely seek him with contrite heart. So ayon po kay St. Faustina, si Jesus po mismo yun ang naghihintay sa atin sa kumpisanan upang magbigay ng pagpapatawad. Sabi nga ni Father Raven po, kung di ka naman willing, hindi ibibigay ng Diyos kasi hindi mo naman hinihingi eh. So sa kumpisal po, tinatawag tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya upang maranasan yung Kanyang pagmamahal at awa through forgiveness of our sins. So, how to make a trust-filled, mercy-centered confession? How do we do this? Sabi nga, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us. And since are blotted out, we're purified from all unrighteousness from the first letter of John. Confession with trust. Ibig sabihin, nangumpisal ka na, magtiwala ka na pinatawad ka. Meron kasing iba na nangumpisal, di ba, Father, may ganun, pero wala pa ring self-forgiveness eh. Meron pa rin silang regrets eh. So, ano na yun? Culpable ka na nun kasi actually, pride yun eh. When God can forgive you, but you can't forgive yourself, it's something. But you have to trust that when you're into confession, you're contrite, you're sincere, trust the Lord. So that will make it a mercy-centered confession, coming before God with humility, no, truly trusting in His mercy and sincerely repenting of one's sin. Oportunidad po ito to abandon all pride and embracing God's loving forgiveness. So, ang kumpisal po na puno ng tiwala, pumunta ka doon, tiwala ka, magbabago ako, nandiyan ang Diyos, okay? At nakasentro sa awa, ay nangangahulugang lalapit tayo sa Panginoon na may pagpapakumbaba, no? At tiwala sa Kanyang walang hanggang awa. So, ang pagiging tapat po sa ating mga kasalanan at paghiling ng Kanyang kapatawaran ay nagpapalakas sa ating relasyon sa Diyos. No? So, lahat yan patungo sa ating Panginoong Hesukristo. There you go. Ayun, pag-usapan naman po natin yung works of mercy, no? Meron tayong tinatawag na corporal works of mercy at yan, makikita po natin yan sa Biblia, sa Ebanghelyo ni San Mateo, no? Makikita natin in Matthew chapter 25 verse 35, no? Ano ba yan? To feed the hungry, clothe the naked, to visit the sick, no? To visit the imprisoned, to care for the sick. Yan yung tinatawag po nating corporal acts of mercy. Yeah. These actions address the physical needs of others and include feeding the hungry, give water to the thirsty, clothing the naked, visiting the sick and the imprisoned, and caring for the poor and needy. These works of mercy manifest God's mercy through concrete actions. No? Right. Oo. So ang mga corporal na gawa po ay mga konkretong hakbang upang matulungan ang ating kapwa tulad ng pagpapakain sa nagugutom, pagbibigay ng damit, pagdalaw sa mga may sakit, pagtulong sa mga nangangailangan. Ito po ay pagpapakita ng ating malasakit at pagmamahal
bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, no? So ngayon isa-isahin po natin, feed the hungry. Ano ba yung ating biblical basis diyan? Saan ba natin yan makikita sa Bible? In Matthew chapter 25 verse 35 sabi, "For I was hungry and you gave me something to eat." Mm. Yan. So sa talatang ito po, ipinapakita ng ating Panginoong Hesus na ang pagtulong sa mga nagugutom ay isang pangunahing pagpapakita ng awa. Yeah. Ang suporta sa mga nangangailangan ng pagkain ay isang konkretong hakbang ng pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, yung clothing the naked. Ano ba yung biblical basis natin dito? Matthew chapter 25 verse 36. I was naked and you clothed me, no? So, ang pagbibigay po ng damit sa mga walang-wala ay isang simbolo ng Yeah. pagpapakita ng awa. Yeah. Ang pagbibigay ng mga kailanganing material ay isang paraan po ng pagpapahayag ng malasakit sa ating kapwa. Meron pong tinatawag na yung pangatlo, visiting the sick and the imprisoned. Of Matthew again, chapter 25, verse 30. I was in prison and you came to visit me. Ang pagdalaw po sa mga may sakit at bilanggo ay binibigyan ito ng pag-asa. At yung pang-apat po, yung caring for the poor and needy, makikita natin yan sa Gospel ni St. Luke, chapter 3, verse 11. Anyone who has 2 shirts should share with the one who has none. And anyone who has food should do the same. Yeah. Tinutukoy po ni San Bautista sa talatang ito, no? Na ang mga may kayamanan o ang mga may bagay sa buhay ay may pananagutan na tulungan ang mga kapos sa mga pangangailangan. Kung meron kang obligasyon na tulungan yung mga wala, yung mga hirap, no? Ang gawain ito po ay pagtulong, no? Ito po ay pagtulong, isang pangunahing bahagi ng buhay at ng awa. So yun po yun, mga kaibigan. Kaya pala, Father, sinasabi nila, hindi pwedeng walang mahirap at walang mayaman. Kasi there's this analogy na kailangan ng mga mahihirap ang mayayaman because yung mga mayayaman ang magpo-provide ng kanilang physical needs. On the other hand, kailangan ng mga mayayaman ng mga mahihirap because the poor gives the rich the opportunity to be generous, to nourish naman the spirit. So, parehas yun eh. Kung walang-wala ka, syempre, naka-attach ka na sa Diyos. And those who are wealthy will help you. On one hand, if you have a lot of material things but you don't have the Lord, then through the poor, you will see how material things can be secondary. Right? So, in our previous episodes, especially in Dakit, no, we talked about the humanity of the human person, meaning having the spiritual and the material. And syempre, kung meron tayong works of mercy in terms of corporal, no, meron tayong tinatawag na spiritual works of mercy, no? So, to teach, forgive, bear wrongs, and pray. So, yung spiritual acts of mercy po, these actions focus on the soul and include teaching the ignorant, advising the doubtful, comforting the sorrowful, forgiving others, bearing wrongs patiently, mahirap gawin to, praying for the living and the dead, and counseling the troubled. So, ang mga gawa pong spiritual na to ay mga aksyon na tumututok sa spiritual na kalagayan ng ating kapwa. Kasama na rito ang pagturo, pagpapatawad, pagpapalakas ng loob, at pagsusumamo sa Diyos para sa kapwa. No? So, when we teach the ignorant, for example, this is what we're doing po ni Father Raven. No? So, there are a lot of things pa that, most Catholics, especially most Catholics don't know. No, we teach what we know about the faith. Go and make disciples of all nations, teaching them to obey everything I have commanded. From Matthew 28:19 to 20. Ipinapakita po ng utos ni Jesus sa kanyang mga alagad na magturo at magbahagi ng kanyang mga aral. No, yung pagtuturo po ay isang mahalagang bahagi ng gawaing spiritual ng awa. No, dahil ito ay nagdadala ng liwanag sa mga naliligaw or mga walang kaalaman talaga. No, madalas kasi ginagawa ng mga tao yung alam nila mabuti pero mapahamak pala. Pero hindi naman nila alam, no? We also have the forgiving of offenses.
Sabi niya, Lord, how many times shall I forgive? Di ba? 7 times ba? No, sabi niya, 70 times 70. 7 times. From Matthew chapter 18. Binibigyan tayo ni Jesus ng utos na magpatawad ng walang hanggan anuman ang ating nararanasan. So yung pagpapatawad po ay isang mahalagang aspeto ng buhay, no? Ng awa na nagpapalaya sa ating kaluluwa mula galit at sama ng loob. It was commanded to us. Also, yung bearing wrongs patiently, no? Sabi nga, love is patient, love is kind. It always protects, it always trusts, always hopes, perseveres, no? So, ang pagpapakita po ng pasensya at pagpapatawad sa kabila ng mga pagkakamali ng iba. Minsan, ang hirap nito gawin, pero pangunahing bahagi po ito ng tunay na pagmamahal, no? Ang pagiging mapagpasensya, nagpapakita po ito ng awa sa ating kapwa. So, it's a work of mercy, spiritual work. We also pray for the living and the dead. Ito yung unfortunately, Father, hindi ginagawa ng ibang mga non-Catholics because they believe the dead are dead. So they don't pray for them anymore, unfortunately. No, yung episode natin, buhay na nga, patay na nga ba ang patay? May episode po tayo na tingnan niyo po sa ating mga YouTube videos detailing why we should pray for those who died. Right now, si Pope Francis passed away. We should pray for him. No? So therefore, sabi niya, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. So, ang panalangin para sa iba, no, pati rin sa mga yumao, ay isang gawa ng mercy. It's also an act of mercy, spiritual work of mercy. So we show the love of God, no, through caring for others. Nagsusumamo sa Diyos tayo para sa kanilang kaligtasan at pagpapatawad. We also counsel the doubtful, no? Sabi niya, Jesus Christ, I myself am convinced, my brothers and sisters, that you yourselves are full of goodness, filled with knowledge and competent in instructing one another. Tiwala sa St. Paul. So, ang pagbibigay po ng tamang payo, no, at gabay sa mga taong naguguluhan o nalilito, isang mahalagang bahagi ito na gawain ng awa. Kasi nga, kasama sa journey po natin yung magduda eh. Pero we're here to assure others that we're in the right path. So, ang pamamahagi ng kaalaman po ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa mga taong may pangangailangan. There you go. Ngayon po, dumako naman tayo dun sa living mercy in family, community, and society. How can we practice mercy, no? Paano natin ito gagawin? Una sa ating pamilya, ikalawa sa ating komunidad, at pangatlo sa buong society, no? So, first, act of mercy in daily life. Ano ba yung biblical basis natin dito? In Luke chapter 6, verse 36, sabi rito, be merciful just as your Father is merciful. Mercy in daily life should not be confined to religious acts alone, but also should be a way of life, no? Especially within the family, within the community and society. Showing mercy through kindness, patience, and understanding fosters peace and love in all relationships. Call to imitate God's mercy. Jesus commands us to be merciful as God is merciful. This is a call to reflect God's mercy in our actions, being compassionate and forgiving, showing kindness to others, especially to those who are difficult to love, yung mga mahirap mahal. Yeah, no, marami yan. Oo nga. So ang pagtulad sa Diyos sa kanyang awa, sa kanyang mga gawa ng awa, ay nagpapakita ng tunay na pagiging Kristiyano. Ipinapakita ng Panginoong Hesus ang isang modelo ng pagpapatawad at malasakit na dapat sundin natin sa ating mga pamilya, komunidad at sa lipunan, no? Ngayon meron din tayong tinatawag na mercy in relationships. Ano ba 'to? Saan makikita ba natin sa Bible 'yan? Of course, yes, no? From the letter of Paul to the Colossians chapter 3 verse 13. It says, "Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you." Sabi niya. No? So tinuturuan tayo dito ni San Pablo na magpatawad at magpakita ng awa sa isa't isa sa ating mga relasyon. Ang pagpapatawad ay hindi lamang isang utos ng Diyos, kundi isang pagninilay ang ating ugnayan sa ating kapwa. So ang buhay po ng awa ay hindi lamang isang pangyayari sa simbahan, kundi isang patuloy na pamumuhay ng pagmamahal
pagpapatawad at pagtulong sa iba. Sa pamamagitan po ng sakramento ng kumpisal at mga gawa ng awa, ipinapakita natin ang ating pagtanggap sa biyaya ng Diyos ng kanyang awa sa ating kapwa. Yun. So napakaganda, Father, ng topic na 'to, 'no? Hopefully maranasan po ito ng ating mga, tagapakinig, mga, kapatid sa faith natin, sa Catholic faith, itong Mercy Sunday. Now to conclude po itong ating, talakayan, 'no, becoming apostles of mercy, ika nga. So we have what we call the ABCs of the divine mercy. A, siyempre, 'no, ask for His mercy. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. No, ang unang hakbang po sa pagiging apostol ng awa ay ang magtapat at humingi ng awa mula sa Diyos. To be humble. Humility is everything. Hindi natin kaya lahat to. No, we have to ask the Lord. Sabi nga ni Pope John Paul, I'm a beggar of mercy. Sabi niya, I'm a beggar of forgiveness. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na humingi ng kanyang awa at magpapatawad, no, sa ating mga kasalanan. Kailangan po natin itong hingin. Again, the Lord will not save us without us. At ito ay isang tanda ng kanyang malalim na pagmamahal at malasakit. Yun. So, letter B, be merciful to others. We can find the Gospel of Matthew chapter 5 verse 7, Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Ang pagiging maawain po sa iba ay isang susi sa pagiging apostol ng awa, no? Apostle of mercy. Kapag pinapakita natin ang awa ng Diyos sa ating kapwa, itinataguyod natin ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo at ipinapakita ang kanyang pagmamahal sa ating mga relasyon at sa ating komunidad. And C, the most important thing is completely trust in Jesus. Okay, so Jesus replied, you do not realize now what I am doing, but later you will understand, sabi nga sa Gospel of John. Ang tunay na pagtangkilik sa awa ng Diyos ay nangangailangan ng ganap na pagtitiwala, unreserved trust sa bawat aspeto ng ating buhay. Tinatawag tayo na magtiwala sa kanyang plano at biyaya. Kahit na hindi natin lubos na maunawaan ang lahat na nangyayari, even if masakit. No? So, we evangelize by reflecting God's love in action. Notice that in Matthew, it says, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So pag pinapahayag po natin ng awa, no, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa gawa, bilang mga apostol ng awa, tinatawag tayo na magpakita ng pagmamahal ng Panginoon sa ating mga gawa. At sa ganitong paraan, no, nakikita po ng mundo ang Diyos sa atin at ipinagdiriwang ang kanyang kaluwalhatian or yung kanyang glory. Okay? Ating tawag, kundi isang misyon na nakaugat sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng paghingi ng awa, pagpapakita ng awa sa iba, at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus, tinutulungan natin ang ating sarili at ang iba na maranasan ang walang katapusang pagmamahal at awa ng Diyos. Sa paggawa nito, nagiging saksi tayo ng kanyang pag-ibig sa mundo. At sa bawat aksyon ng awa, ipinapahayag natin ang mensahe ng kaligtasan kay Kristo. There you go. Nako, Father, sana po experience ang awa ng ating Panginoon this coming Divine Mercy Sunday. And this is specifically why Father Raven and I, friends, decided to do this recording, even if very very tight po yung schedule. Ginawa namin to. Magkalayo kami ngayon. Nasa Manila siya. Para lahat po tayo magkaroon ng chance to not just enjoy, but literally take advantage for our souls and for the souls of others the mercy of our Lord Jesus Christ. No? So maraming salamat po for joining us right now in this episode of Know the Faith. So again, my name is Paula Velasquez. I am Father Raven Garcia. And maraming po salamat for watching the Know the Faith Catholic series. Catholic. Yan. Salamat po. Thank you.